Pastor Diana. Good morning po sa ating lahat. Ating mga kababayan sa Pilipinas. Good morning po sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful time that you have given to each and every one of us. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya na kami po ay magpuri sa iyong pangalan sa oras na ito. Ikaw nga po ang dapat na magdakila at tinatas namin ang aming gawain sa oras na ito na mabuksan mo po ang aming spiritual na pangunawa o sa ganun po ang iyong layunin, ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin ay aming umubos na maunawaan. Salamat na Diyos. Sa Espiritu, kami po ay dumudulog sa iyong presensya na ikaw po ang patuloy na magtulog po sa amin. Salamat na Diyos. Ito ang aming nalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po ay maupo at makinig. Kaya minsan pa po ay pinupuri ko at binabati ang lahat ng ating mga kapatiran, ng mga PTL sa Pilipinas. Kumusta po ang bawat isa? Naway hindi po tayo nabagyo. Dahil alam ko may bagyo po sa atin, but praise the Lord dahil nandito po tayo na makakakinig ng salita ng ating Panginoon namin. At ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay pinag-magatan po natin ng God never fails to keep His promises. So, napakaganda po ng ating topic sa umagang ito. Amen? So, tayo po ba ay nakaranas ng pagkabigo o pagkadismaya sa ating buhay? Alam ko na bawat isa po sa atin ay nakaranas ng mga ganitong pagkakataon. So, meron pa ang kagayan na merong nangako sa atin. Pero pagdating ng oras na siya ay dumating yung takdang araw o na iyong usapan ay hindi sila nagpakita. Sasabihin nila na, magkita tayo at meron tayong dapat na pag-usapang mahalaga. Pero pagdating dun sa time na yun ay hindi siya sumipot. No? Merong nangako na sasabihin ng I will stand by you. Hindi ako lalayo sa iyo hanggang sa katapusan ng ating buhay. Pero hindi po siya tumupad sa kanyang pangako. At meron siyang sinabi sa iyo na ipinangako niya sa iyo. Pero maraming mga promises po na ating kapwa, ating pamilya, ating mga kaibigan. Yan po ang masakit na katotohanan po sa ating buhay. Na kahit yung may mga magandang intensyon sa atin, nadismaya tayo, nabigo tayo. Pero alam niyo po mga kapatid, meron nag-iisa na hindi po siya, hindi niya po tayo binibigo. Amen? There is one who never fails us. Iyan po ang ating Panginoong Jesus. Amen? Tingnan natin kung bakit sinabi natin na iisa lang po. Okay? The only one na hindi niya po tayo binigo kailanman. Okay, tingnan natin ang ating text sa Numbers chapter 23 verse 19. Then, sabi po, God is not human. Okay? That He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? So, ayan po. So, alam natin na kung tayo man po ay binigo ng ating kapwa, ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, mga katrabaho, o kahit na sikap man po ang
nagpaligo sa atin. Nagpadismaya sa ating mga kagustuhan. Ngunit ang salita ng Panginoon ay hindi po siya nagbabago. Hindi po nagsisinungaling ang ating Panginoon. Kung ano po ang kanyang sinabi, kung ano po ang kanyang ipinangako sa atin, kanya po iyon tinutupad. Amen? At kung ano ang kanyang nasimulan sa ating buhay, ay kanya po tatapusin o kukumpletuhin. Amen? Kaya po, nang tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Jesus, nang tayo po ay tumanggap sa Kanya bilang ating Diyos na tagapagligtas, asahan po natin na kung ano man ang sinimulan ng ating Panginoon sa ating buhay, ay Kanya po tutuparin. Kanya po tatapusin kung ano ang ipinangako niya sa ating buhay. Amen? Meron po tayong halimbawa sa kanyang salita na nagpapatunay po ng lahat ng pangako ng ating Panginoon ay kanya po tinutupad. Unang-una, God promised Abraham a son. Yan. Abraham po, pinangako ng ating Panginoon na magkakaroon siya ng anak. Okay? And sa kanya pong tiglan, sa kanilang mag-asawa, ay napakahirap na po. Imposible na. Sa mata ng tao, imposible na mangyari dahil sila ay matanda na. Ay, sus, inalis ng gusto rason. Inalis nito. What he had promised, Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age at the very time God had promised him. So makita natin, sa kanya po itinakda na panahon ang kanyang pangako kay Abraham na magkaroon siya ng anak ay tinupad po ng ating Panginoon. Kagaya rin po sa atin, mga kapatid. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong madismaya. Nasa luman tayo ng tiihan, nasa luman po tayo ng bulungan, ay may ipinangako ng ating Panginoon na sa takdang panahon, na sa takdang oras, kayo rin po ay makakalala. Then, meron pa po, ang pangalawa na halimbawa po, when God promised Israel deliverance from Egypt, no? Ay ayaw po silang pakawalan ni King Pharaoh. Kahit na dumaan sila sa anumang mga pagsubok, maraming mga klase ng pagsubok na ipinagay, subalit yan po ay kanilang napagdaanan. No? At nananatili na ang pangako ng Panginoon sa kanila na sila ay ilalabas sa Ehipto, nalalayain sila sa Egypt, ay tinupad po ng ating Panginoon. So, ganoon din po sa ating mga kapatid. Ang Ehipto ay inihahalin tulad sa mga sirkumstansya, sa mga trials natin sa buhay, sa ating mga gaano man yan katagal. Amen? Dahil sa kanyang salita, sa Exodus chapter 12, verse 41, na at the end of 430 years, to the very day, all the Lord's division left Egypt. So, makita niyo sa tagal ng panahon,
ilang taon na, ilang dekada na ang dumaan. Pero hindi nakalimutan ng ating Panginoon ang kanyang pangako na pananayain ang mga Israelita sa Ehipto. Kung nagawa po ng ating Panginoon na palayain ang mga Israelita noon, ganoon din po tayo. Makakalaya tayo sa anumang mga pagsubok, anumang klase ng sirkumstansya, anumang pagkabigo, pagkadismaya. Ang pangako ng Panginoon ay tutuparin at tutuparin niya sa kanyang takdang panahon. Amen po? Isa pa po, no? Meron pa po tayong pinakamahalaga na halimbawa na pangako ng ating Panginoon. When God promised the Messiah, generations came. No? And maraming generation ang dumaan. Okay? Yet at the appointed time, Jesus was born. Ipinanganak po ating Panginoong Jesus. Na kahit anumang ilang generasyon man po ang dumaan, ay ang pangako ng ating Panginoon sa appointed time, Jesus was born to us. Amen? Galatians chapter 4, verse 4. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of woman, born under the law. Kaya po, tayo po ay mapalad dahil ikaw at ako ay nakakilala sa ating Panginoon Jesus. Siya po ang matumparan lahat ng pangako ng ating Panginoon sa atin. Amen? That is why lahat po ng nananampalataya ay nakakaya na tumayo ng anumang klase ng pagsubok dahil sa ating Panginoong Jesus. Na anumang season na dumating sa ating buhay, na anumang klase ng sitwasyon na meron tayong pinaharap ng kapatid. Okay? Dahil ang pangako ng ating Panginoon ay tutuparin at tutuparin niya po yan. Gaano man po tayo, gaano man po yan katagal. Kung tayo po ay pinangako ng Panginoon na palalayain kita sa sitwasyon mo ngayon, sa iyong paghihirap ngayon, sa iyong hinaharap na problema ngayon, yan ang pangako ng Panginoon. Amen? So, ang sitwasyon mo, kapatid, ngayon, hindi man kagaya doon sa mga nauna na ipinangako ng ating Panginoon. Yung kagaya ng sitwasyon na ating pong napag-aralan sa nakaraan. Okay? O yung halimbawa na nangyayama na kagaya sa mga iba na aspire natin. O yung iyong kalusugan. Yung iba ay merong mga klase ng sakit na hindi na incurable. Ibig sabihin, wala nang lunas. Wala nang lunas. Sa mata ng tao, wala nang lunas. Meron kang sakit na hindi na maghamog-gamot. Ngunit, ang pangako ng Panginoon ay gagamutin kita. God will truly heal you. Ano man ang sakit na yan, physical man na sakit, emotion man, sakit man sa puso, no? Lahat po ng klase ng sakit. Okay? At diyan po ay makikita natin yung kasalukuyang sitwasyon po natin ngayon, no? Hindi man kahalintulad ng mga nagdaan na sitwasyon na pinalaya o tinulungan ng ating Panginoon, ng mga pinangakuan ng Panginoon, kumpara sa ating sitwasyon ngayon. Hindi man po kagaya noon. Ngunit kung ano man po ang sinabi ng ating Panginoon, ano man po ang kanyang ipinangako sa kanyang mga salita at kanya po tinutupad. Amen? Lagi po natin tandaan, mga kapatid. God delays are not God denials. Matagal man yan, o sasabihin natin,
natin, ang tagal naman ng aking hinihiling, Lord. Gusto ko nang lumaya dito, gusto ko nang lumabas. O ano man ang sitwasyon ko ngayon, bakit ganito? Hindi na ako nawalan ng problema, natapos yung isa may susunod. Hindi man nasasagot ka agad, mga kapatid. Kung ano yung ating kagustuhan, kung ano ang ating kahilingan. Hindi po iyon nangangahulugan na hindi na po tayo tutulungan ng ating Panginoon. Dahil po, kung ano po, alam po natin that God is the same yesterday, today, and forever. Dahil He is the God na nag-fulfill sa pangako niya kay Abraham, kay Sarah, no? Marami pong karakter sa ating Biblia. Si Joseph, no? Pangako niya kay David, kay Ruth, kay Esther, and even Peter. He fulfilled His promises also concerning you. Kung yung mga sitwasyon po ng ating mga characters sa Bible, no? Kagaya ni Abraham, ni Sarah, ni Joseph, King David, si Ruth, and Esther. Alam po natin yung mga napapakinggan natin ng mga pasalita ng Panginoon. Will fulfill His promises concerning you. Concern din po ang Panginoon sa atin. Hallelujah! Dahil, sabi niya sa 2 Corinthians, ito po ang ating text. Verse 1 to 20. For no matter how many promises God has made, gaano man po karami, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us through the glory of God. Amen? Marami pong pangako, gaano man yan karami, for how many promises God has made. Amen? Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus, lahat po ay yes. Amen po? Okay? Tayo po ay umaasa na ang lahat ng kasagutan, lahat ng ating mga hinihiling sa ating Panginoon, alam natin na ang kanyang pangako ay tayo ay palalayain, bibigyan niya tayo ng magandang buhay. Amen? Ay kanya pong tutuparin. Huwag po tayong mainit, mga kapatid, dahil darating po ang takdang panahon na inilaan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Nasasabi po natin, ang tagal ko na dito. Ilang taon na ako dito. Hindi pa ako nakapalabas. Wala pang resulta ang aking kaso. Remember, mga kapatid, 430 years ang mga Israelitas doon. Pero tinupad at tinupad pa din ng ating Panginoon ang kanyang pangako sa kanila na ilalabas sila sa Ehipto. Kaya kapatid, huwag kang mag-alala. Ano man ang sitwasyon mo ngayon. Kung kaano man ilang hearing man ang hinaharap. Ang pangako ng Panginoon ay hindi siya nagpapabigo sa atin. Hindi na po tayo binibigo. Hallelujah! Dahil alam po natin na ang bawat salita, bawat pangako ng ating Panginoon, lahat po ay yes sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po? Kaya, kung ikaw ngayon ay nakaranas ng mga pagkabigo sa mga katabi mo, sa pamilya mo, ay hindi mo nakikita, o sa mga kaibigan mo, o kahit dyan sa mga leaders mo, hindi nasunod ang gusto. Amen? Sino ang merong minimiti dyan? Pakitaas ang kamay. Pakitaas po ang kamay sa mga gusto. Ayan, praise God. Alam natin, no? Ang pangako ng Panginoon ay hindi niya tayo bibigod at bibigyan niya tayo ng
tunay na kasagutan sa kanyang pangako. Then, dahil kung nabiguman tayo sa mga pangako, yaman tayo sa mga pangako ng ating mga kasama, mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, dahil wala na silang dahil ikaw ay nandiyan na, ay tinalikuran ka na, ang Panginoon kapatid, ay hindi ka niya tatalikuran kailanman. Dahil kung ano ang buhay at ipinangako ng Panginoon na inumpisahan sa buhay ng bawat isa sa atin, ay Kanya pong tutuparin. Amen po? Ang ating last verse, Isaiah chapter 55 verse 11. Okay? Sabi ng ating Panginoon, so is my word, okay, that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Kaya po ang promise ng ating Panginoon, na Kanya pong tutuparin lahat ng Kanyang pangako. Okay? Dahil ang kanyang sinabi po ay hindi babalik sa kanyang mga salita na walang kabuluhan. Okay? Kundi po ay kanya pong tutuparin, He will accomplish lahat ng ninanais at nininitik ng ating Panginoon sa ating buhay. Dahil yan po ang tunay na layunin ng ating Panginoon. Amen? So ayan po. Kaya wag po tayo mag-alala mga kapatid, na kahit ilang taon man tayo na nasa loob ng bitan o ilang beses man tayo na humarap sa korte o anumang hearing yan, ay ang pangako ng Panginoon ay laging yes sa ating Panginoon Jesus. Amen po? Purihin ang ating Panginoon. Ito lang ang ating maikling maibahagi sa ating mga kapatiran, nawa ay magbigay ng kalakasan na anuman ang ating hinaharap ngayon, anuman ang kabigatan mo kapatid ngayon, manatili tayo sa presensya ng Panginoon dahil ang kanyang pangako, gaano man niyang katagal, ay kanya pong tutuparin. Imposible man sa atin, bilang isang tao ulit sa ating Panginoon, lahat ay posible. Tayo po'y mananalo. Hallelujah. Maraming pong salamat Panginoon sa iyong salita na amin pong napag-aralan sa oras na ito. Nawa po ay maitanim sa aming puso na anuman pong pagsubok na aming haharapin, anuman po ang mga sitwasyon na aming kinakaharap sa kasalukuyan, alam po namin na sa iyong takdang oras, sa iyong takdang panahon ay iyong po tutuparin ang iyong pangako sa aming Panginoon. Salamat o Diyos, at nawa po ay patuloy na palaguin mo ang mga salita na ito upang sa ganun ay magamit namin upang maging kalakasan sa aming pakikipaglakad sa iyo. Salamat o Diyos, at ikaw po ang lahat ng mapapurihan sa aming gagawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. Balik ko po sa ating MC. Maganda po. Ringin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang salita. Nagbigay na naman po sa atin ng palakpakan.